Esther, Kabanata 3. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Xerxes sa tungkulin si Haman na anak ni Hamedata, isang Agagita. Ginawa niya itong punong ministro. Lahat ng tauhan sa bulwagan ng palasyo ay yumuyukod at lumuluhod sa harap ni Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Ngunit si Mordecai ay hindi yumuyukod at lumuluhod. Tinanong siya ng mga tauhan sa pintuan ng palasyo, "Bakit ayaw mong sundin ang utos ng hari?" Araw-araw ay sinasabi nila ito sa kanya, ngunit ayaw pa rin niyang sumunod. Kaya isinumbong nila si Mordecai kay Haman para malaman kung pagbibigyan siya ni Haman, sapagkat sinasabi ni Mordecai na siya'y isang Hudyo. Nang mapatunayan ni Haman na hindi nga yumuyukod at lumuluhod si Mordecai, sumiklab ang galit nito. Nang malaman niyang Hudyo si Mordecai, umisip siya ng paraan upang malipol ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian ni Haring Xerxes. Nang unang buwan ng 12 taon ng paghahari ni Xerxes, ginawa sa harapan ni Haman ang palabunotang tinatawag na Pur, upang malaman kung anong araw nararapat isagawa ang balak niya. Tumama ito sa 13 araw ng 12 buwan na kung tawagay Adar. Pagkatapos nito, sinabi ni Haman kay Haring Xerxes, "Sa lahat pong panig ng inyong kaharian ay may isang lahi ng mga tao na may sariling batas na iba sa alinmang lahi. Hindi po sila sumusunod sa inyong utos at makakasama po kung pababayaan ninyo silang ganito. Kung inyong mamarapatin, ipag-utos po ninyo nalipulin ang mga taong yaon. Magbibigay po ako ng 350,000 kilong pilak sa mga pinuno, at ito'y ilalagak sa kabangyaman ng hari." Hinubad ng hari ang kanyang singsing na pantatak at ibinigay kay Haman na anak ni Hamedata, ang Agagitang kaaway ng mga Hudyo. At sinabi sa kanya ng hari, "Ikaw na ang bahala sa salapi, at gawin mo ang gusto mong gawin sa mga taong yon." Nang 13 araw ng unang buwan, ipinatawag ni Haman ang mga kalihim ng hari. Pinagawa niya sila ng liham para sa mga gobernador ng lahat ng lalawigan at sa mga pinuno ng bayan, sa wikang ginagamit sa lugar na padadalhan. Ang liham ay ginawa sa pangalan ni Haring Xerxes at tinatakan ng singsing nito. Ipinadala sa pamamagitan ng mga sugo ang mga liham sa mga lalawigan ng kaharian, na naguutos na patayin ang lahat ng Hudyo, maging bata man o matanda, lalaki man o babae, at samsamin ang lahat ng kanilang ari-arian. Isasagawa ito sa 13 araw ng 12 buwan. Bawat lalawigay padadalhan ng sipi ng utos upang makapaghanda ang lahat sa araw na nabanggit. At ipinahayag nga sa lunsod ng Susa, ang kapitolyo ng Persia, ang utos ng hari. Ang mga lalawigan naman ay kaagad pinadalhan ng mga sipi nito. Kaya't samantalang masayang nagiinuman ang hari at si Haman, ang lunsod naman ng Susa ay gulong-gulo.